No, sa luwag, no? Welcome back, no? Ito rin sa night. So, welcome back, no, sa Addis Church of Christ. Amen? So, palapakan na ginawa mga tol. Praise the Lord, no? Nalayawi ang Diyos nga saliin nila na in katagan kita sa Diyos, no? Sa kayunan, no? Makapanumbalik sa iya, na ila pala nga antes pa man siya nagkari, no, ari kita sa iya paresmahan. Amen? Sabi niyo mga utol, sabi niyo, hindi pala ang aton pala nga kaintaan subong, nga ari kita sa Diyos. No? Kung na ining pribiliyo na din siya, ang ginagawa sa Diyos ato. Pribiliyo siya. Kaya nga imagine pala, sa kadamo sa tao, pero ikaw yung ari di supong, sa kadamo sa tao. Usual na rin ako po, mga amo siya, mga tao at supong sa mga baybay, mga beaches, no? Sa mga, kung biging ka mga pwede o paliguan. Ikaw wala katuhaw, bangon, may purpose sa Diyos, no? Na ari-ari. Kaya nga gusto ka pa'y balawon sa Diyos, sa iya na mensahe. Praise the Lord, no? Sabi kay mama ko, inspired ka naman kay mama ko. Grabe, no? Dang, praise the Lord, praise the Lord. Dalayaw ng Diyos, no? Kita tanan, inspired kita sa Ginoo, amen? Hindi lang sa mama, kita tanan, dapat inspired kita para sa Ginoo. Ano yan nato? O nga, ang Diyos naton, imagine, no? Ang Diyos naton, napatay sa cross, no? Pagkapatay sa cross, nabanhaw siya. Tingnan nabanhaw siya, no? Narinig si Jacob. Napatay si Kristo sa cross kaya dito. Ang sabat niya kapon kay mama niya, bangod sa aton mga sala. Sakto! Praise the Lord, no? Napatay si Kristo sa cross, bangod sa aton mga sala. No? Kag nabanaw si Kristo sa cross, agod luwason kita. Amen. So praise the Lord. Dalayaw ng Diyos. Pero sa hindi mag-aamoy kita. Nakikita sa kaalam sa Ginoo. At least naman kita mag-amalandong sa iyang mga pulo. Sa imabalaan niya may Diyos na naging mahalan. Sa iyang Diyos, nag-ubos hindi sa mga kansakan ng kulingon. Kaya sa imabalaan niya presensya Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa silingan kay Lilunan na sa diin tugod ko pa na mabatian mo ng iyong mensahe Ginoo. Salamat o Diyos nga liwat mo kami nga gitawag liwat o Diyos nga makapanumbalik dira sa imong presensya Ginoo. Lord, sa nitinion ko siya ang sa panguna at sa mga pusoon sa imong mga katawan o Diyos sa diin mahangpagid sa kada isa ang imong mensahe gipalabot sa kada isa o Diyos. Lord, patawaran ni kami sa mga kasalanan na imong namon dira sa imo, sa among mga kalapasan, mga kakulangan o Diyos, patawaran natin Ginoo. Lord, sa biyapon na nagpangayo kami sa imong pagtindog sa mga sa panguna hangtod sa katagipuso o Diyos. Imuha kami na manintakos sa mga pagsimba at pagdayaw sa imo sa silingan ng Diyos. Lord, kaya pinakali naman sa imo ang tanan ng mga pagpasalamat Ginoo. Kag-isa pa man, inigin mo kubos na lagad o Diyos. Nagkapangamuya ko sa imo Ginoo, kabay, paagi sa ministriya sa balaan ng Espiritu Santo, ikaw Diyos, pagkakabit sa kung sa kaalam malangitmon, nga sa liin, ang imo mga pulong Diyos, mga pay sa musto, kag Ginoo, may isa-isa na sunugin sa imo kapupulong. Kabay nga kada tikab sa ako bibig, ang kada Diyos ang pagkila ko Diyos, ini masintro, bitama, ang sa imo Ginoo. Dalayang kasulay ng puso. Kaya na hatag naman sa imo ang tanan mo pagdayaw, pag-imayang pagpasalamat sa ngalan ni Kristo ng maluluwas. Amen. Okay, so handa na ka mo magayaw sa Diyos? Handa na ka mo magbakod sa pulong sa Diyos? Nagapati ka mo sa pulong sa Diyos? Amen. Manakatawa kita naman sa Diyos. Praise the Lord. No? Kaya itong mga tao na nagapati sa pulong sa Diyos, iyak nila sa Diyos. No? Kaya yung mata na binabada sa John chapter 8 verse number 47. Ang mga tao na iya sa Diyos ang nagapati sa pulong sa Diyos.
Kag ako nagapati, nga kita tanan subong, no, nagapati din sa pulong sa Dios. Amen? Amo ina ang rason ko nga ari kita diri. No? Kaga hindi na kung pagpusikan, inintion na ari kita subong. No? Hindi na pagpusikan. Buti nga nang namungkin natin ang pulong sa Diyos. Ngayon na magpuli kita sa akong sa kanila, lumduman natin, ay ang galing ang ba sa Diyos? Ay ang galing ang gusto sa Diyos. No? Na ina pala nga magkabuhi kita nga sunod na gid sa kabubuton sa Diyos kaya naman ipatinan naman ang mga pulong sa Diyos na ito ipatinan. Amen? Okay, so praise the Lord, no? So, sa siling on, pamalandong kita, no, sa pulong sa Diyos, nga sa diin mabasa naton nga makita diri sa unang Korinto, unang Korinto kapitulo 15, no, bersikulo 21, no, Brother Ken, unang Korinto kapitulo 15, bersikulo 21, no, ato papatian ang pulong sa Diyos. Okay, Brother Ken? Okay, right. So, 1 Corinthians chapter 15, verse 21. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan, nag-abot ang kamatayon sa mga niya tawo. Kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, nabanhaw ang mga patay. Amen. So, tama ka at kung agali na kita ng mga tao, maabot din sa punto na magkaliwan kita din sa kalibutan. No? Mag-abot ang tion na sa diin, mapatay kita sa gusto, tanong sa hindi. Imol ka man, magkaranon ka man, pero pag-abot sa tion, patay kita yan. No? Patay ganyan si Marcos na billionaire to. No, namo patungkol Sister Judith, no? Upod kami ito sa mga pangalkan mo. Joke. No? So, ako na ang manggad, ang warta, hindi makapugong, no? Pag-abot sa kamatayon. Kundi, posible nga kung extend ka, kung may warta ka, kunti-kunti, o nagiging mo yan na paong ka na sa Diyos, isang tambakan ka pa sa milyones, patay ka din dyan. No? Dali na makaangkon sa kamatayon ng tao, no? Bangod sa isang tao na si Adan. Kag nga bangod kay Adan, yung mapatay kita, kay bangod si Adan, nagsumpak sa Diyos. No? Nagsumpak sa Diyos. So, nakasalat siya, so that's why nga nakaangkon sa kamatayon ng tao. Kaya kung wala kung tani, no? Kung wala kung tani, nakasalat si Adan, kung wala bisa nagsumpak sa Diyos, no? Kita tanan posible hindi ka mapatay, no? Wala kita sa kamatayon. Galing kay bangod, no? Nga nagpakasalan sa klan dito sa Garden of Eden, nagsupak siya, himo niya ang gindumilit sa Diyos, mabuto pagkaon ng isa katanong, bunga sa isa katanong, no? So, that's why nga nakasalan sila sa ginubukan. Dayon ang Diyos nagakagsin kamatayon sa mga tao. Kagang kamatayon niya ina, hindi lang sa aton lawas noon nga kamatayon, kundi nagdalaman sa kamatayon sa spiritual. That's why nga ang tao gani, was gani nga ang tao, wala na sa pagtuko sa Diyos, wala na nagapati isa sa pulong sa Diyos, no? Ini sila, patay din sila. No? Patay sila sa espiritu, no? Kaya mga tao na nagapati sa pulong sa Diyos, mga tao na nagatuko sa Diyos, ang mga tao na buhay pang espiritu. So nga may simbahan kita, aning balay simbahan, ang muli kumbaga ang aton mga ospital. Ari diri ang aton doktor, sino aton doktor? Jesus. No? Ang Diyos. Ang aton doktor. Ginagulong kita sa aton espiritu. Anong yarisita? Tulong sa Diyos. Ha? Tulong sa Diyos. Naman. Ang doktor magresita, di ginasulat mo sa lupa, di ba, sa papel. Ang tulong sa Diyos, di nasulat sa may
Bible. So, ako na ating mga bisita. So, kung may kasubok ka, kung may mga hinanakit ka, basta ang tubig sa Diyos. Amen? Kaya mo ina ang magabuhit liwat sa aton niya napatay o kung dilimatyon ng Espiritu. Kaya hindi mo nga tao yan na padayon nga nag-himo sa mga hindi mayo mga buhat. No? Hindi sila amat-amat mo ang amat at spiritual sa nga madulaan na rin sila sa pagtuo kagasta nga hindi na rin sila na magkilala sa Diyos. O kaya na rin sila nagpapati sa Diyos. So, patay ang Espiritu. So, bangon sila ang Diyos na gagawin sa kagayunan. Kita na nan, napatay kita physical, napatay kita spiritual, kung magpapili kita sa muna ng mga paginawi, pero ang Diyos nagahatag sa aton sa kagayunan nga liwat kita mabuhi. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, ang ato ang nagdala sa aton, na sabihin, liwat kita nga mabuhi spiritual. No? Ang atong lawas pagkaliwan niya, mapatay din, balik din sa lupa, kita sa lupa magkagaling. No, si Adan, sa lupa nagaling. Pero si Kristo ay nagaling. Ha? Kay Maria? Kay Virgin Mary. Di pa, yan na siya. Si Jesus, nagaling sa langit. Sa langit siya nagaling. Ginpadala sa Sang Diyos ang may tiskalibutan, no? Bangon sa dyan ako, ha? Pag-igog na sa ako. So, ako na binambal ito sa atong versikulo, no? Tungod sa isa katao, na si Adan nag-abot ang kamang-ayon sa tanan ni tao. Tama katag. Bangon sa kay Adan, no? Nag-halin sa lupa, no? Kag nakasala, so that's why nakapon na tao sa kamatayon. No? Kag tungod man sa isa katao, na si Kristo, mabanhaw ang mga patay. No? Mabanhaw ang mga patay spiritual, no? Ibatso sa Espiritu, pinagtulong ng Diyos, no? Inusyo sa mga sala, magbuhay ang ilang ng Espiritu, kag pag-abot sa adlaw sa paghukom, pagabanhawon liwat kita ni Kristo, kag pagadalon ni Diyos niya ginarihan. Ano yung promesa sa Ginoo? No? So, sa ligat nakagpatihan tayo na, no? Nagapati ka mo nga pag-abot sa adlaw, ang Diyos magahukom na sa aton, ang Diyos magakuha na sa iyang mga halakan. Nagapati ka mo nga ang inyong lawas, liwat nga magbangon sa luta. Amen. Nasulat niya sa Biblia, patiyan tayo na. Kaya pala, no, sa isang likang na, nga pag-abot sa adlaw, nga magabalik na si Kristo, at kung mga patay, mabuhi na sila. No? Di mabuhi na sa tatay, kada pala na sa mamang, kamusta ka na do? Kamusta ka tatay, no? Kaya mabuhi ang mga patay mo. No? Kaya naaman, mabuhi sila. No? Kaya dungan kita pag-ahukman sa Diyos sa ating mga dilimo diri sa kalibutan. No? So, na ginambal diri, nga napatay kita pero mabuhi kita liwat bangon sa pagkabanaw ni Kristo. So ang una nga napatay kita mabuhi si Kristo. So liwat sa pagkabalik ni Kristo, atong mga patay mabuhi kagayon hukman kita sa Dios. Ang iya mga anak ay matutong, so dili sa iya ang presensya. Pero atong mga tao nga wala na natulog sa Dios, wala na nagsima sa Dios, wala na nagpati sa pulong sa Dios, no? Naglagon nila sa impyerno nila sila. Ako yung nasulat sa Biblia. No? So, dapat patihan natin nila. No? Pag ako na naging klaro dito sa ato ni Apostol Pablo, no? Dito sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 3-4. Dito nga, ang balya dito, kaya nga patay na kamo sa inyong daan na kabuhi. No? Kagang inyo, bago nga kabuhi, ginatago na dito sa Diyos, upod kay Kristo Jesus, no? Si Kristo ako ang inyong kabuhi, kag sa pag-abot sa adlaw, ipahayag siya, ikapayag mo kabuupod, no? Sa iya, na may dungog, no? May kadungganan, no? Kag ikapayag mo kaupod niya, may kahugkat, dungog na. Ano lang mo
mga probinsya sa Ginoo. So ginambal nga kita napatay dito sa tundaan ng mabuhi. Bukod mo nasumuna mga kita, mga malaki na natin binahimo, mga kalautan na binahimota, pero subong kay ana naman kay Kristo, no? Nagtuon naman kay Kristo, naginunsulong kita sa atong sala, nagpambali kita sa iya, dayon may bago na kita nakabuhi. Kaya naman ha? Ang atong pagkumagabuhi, ato na dito sa Diyos. Gitago na dito sa Diyos. Nung ipagkinado to sa Diyos na, o ikaw, Sister Los, o ikaw, Sister Judith, o ikaw, Sister Jenny, o ikaw, Sister Gloria, no? Amo na rin ang inyong pagbuhi, bago na rin. So, mag-aangkon naman sa promesa. No? Kaya ang Diyos may promesa. No? Pasin-pasin si Brad Tiroy, no? Ako lang kung lawag. Lawag na Brad Tiroy. Talaga to, gano'n ya. Tanan kita diri, no, nga nagbago sa aton kabuhi, nga adto na dito gintago sa Dios, sigurado nga magainom tanay kita dito siya ginharian. Ha? Amen? Praise the Lord, no? So amo nang klaro dito rin ni Apostol Pablo ya, no? Nya napatay na kamo sa inyo daan niya kabuhi, kamo itong mga kalutalo sa mga bulakot na imayo. No? Napatay na kita nila, kagayon, kag ang inyo bago makabuhi, ginatago na. Botsin mo, kung ginatago na, sigurado na. No? Kag hindi ka maging kampante, hindi ka magsalit, ay, total ako kabuhi, gitago na ito sa Diyos, mapagusto ko din. No? Kaya gitago naman ito. Tandaan nyo ang gitago, pwede mula ko ito yung paong. No? Praise the Lord. No? Tingnan mo na. No? Samtang kita nagabulat sa pagkari sa ating Diyos, dapat magkabuhi kita nga suno sa kabunod sa ating Diyos. No? Ano ba dito tatlo ka kabuhi na gusto sa Diyos? Ang husto na kabuhi, ang matarong na kabuhi, kag balaan na kabuhi. Amen. Dapat ini tatlo i-apply kani sa atong kabuhi. Kaya mo ni gusto sa Ginoo mo ni gusto yan nato niya klase sa kabuhi, no? Di ko gusto nga kabuhi, pawala ka ba? Gusto ka pa? Wala. Siyempre, kung gusto nga kabuhi, ginasunod mo ang gusto sa Diyos. Mataro na kabuhi. Siyempre, kung mataro na kabuhi, nagahimo ka na sa kabubuton sa Diyos. Amen? Balaan na kabuhi. Ano ni balaan na kabuhi, Brad? Kung sa muna yan, ate sa magtulog, mamuyayaw ka, dapat subong ate sa magtulog, mamuyayaw ka. Pagbukta mo sa mga saga, pagbukta mo kit, pagbukla sa mata mo, buyayaw kayo, subong yan, pagbukla sa mata mo, pangamuyaw ka. Amen? Sa muna, kung Domingo, kung Domingo sa muna, nagabulang ka, sa muna, kung Domingo, nagainom ka, subong Domingo, nagasimba ka. Tapos simba, bahala ka na. Kaya si Lord na bahala ka simba. Amen? Ako kaya, ako na mauto. Ano na gusto sa Diyos ako na mabuti? Hindi na kita na mo. Kung gusto kami niya, makaangkon ka sa promesa sa Diyos, gusto kami sa kalawasan, sunda ang tatlo kaklase sa kabuhi ang gusto sa Diyos. Sunda na kay pag-abot sa kadlaw na magagari si Kristo yan. Sigurado gid nga upod ikaw nga banawon sa Dios sa tong iya mga matarong mga anak. Amen? Muna ako niya na lauman gid no ang promesa sa Ginoo. Di mo na nga tama gid ka importante. O ining ato wala nga pag pamalandong sa tulong sa Dios kay pinaagis niya no ang atong maluya nga kalag, ang atong maluya nga espiritu, magapagsik. Amen? Magapagsik, galing iti kung hindi kayo mag-atal atensyon sa pulong sa Diyos, hindi ka mag-atal sa atensyon, sigurado magapagpilin kayo, no? Maluya. Pero kung talaan mo sa atensyon, ang pulong sa Diyos, kapag yan minit, siguro ko siya puto, na magabakod din ang imo nga espiritu, no, ang imo pagtuo dira sa Dios. No? Ari pa, ang pagdiri sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 1 tugtog 2, no, ginata pa diri. No,
Gani, kung kinakilala ninyo, maging banaw kamo, kaupod ni Kristo, ang bali, pasulabihan ninyo ang mga butang na dito sa langit, nga sa diin, nagapungkok si Kristo sa tuo sa Diyos, no? So, pasulabihan ako ang mga butang dito sa langit. Ano yung mga butang sa langit, man? No? Ano siya ang mga butang na lapit sa Diyos? No? Ano na yung pulong sa Diyos? No? Ano yan? Mga butang na sa diin, malapit sa Diyos. No? Mga langit nun. Oh. Ano pag ang ato mga ginahimong mabara sa Diyos. Pasulabihan na niya. Instead niya, maghimong kita sa buluhaton, disreputan, imuunta kita lang buluhaton para sa Diyos. Ang pag-alagad sa Diyos. No? Imuunta, kaya ano yung wala gustuhan sa Diyos mo? No, wala namin ang padiri. Nga, gani, kung ang pinakilala ninyo na nabano kung upod ni Kristo, pasulabihan ninyo ang mga butang dito sa langit. Kasi sabihin, nagapungko si Kristo sa tuo sa Diyos. Ang sa versikulo 3, isintro ninyo ang inyong panguna-una sa mga langit nun yung mga butang. No? Isintro ninyo ang inyong mga panguna-una sa langit nun yung mga butang. Dapat na ang ato panguna-una natuon ka sa Diyos. Amen? Dapat nasintro sa Diyos. Dapat ari ka sa subong. Dapat ang iyong panguna-una sa subong arat sa Diyos. Dapat ang iyong panguna-una sa subong ari sa pagsimba. Kasi ari ka rin sa kung iyong pag-isip, ay may dalamugan mo mga baboy. Ay patukon, manok mo. May manok kami sa balay. No, galing kaya ang amon manok, mga pagbihan, ang ilihabon. Ang kanami sa amon manok, kaya kung gabi mag-abot kami, gabugtaw man sila. Gabugtaw man sila. So, dapat nga, ang ato wala mga pununa, hindi anay masintro sa mga kalibutan ng mga bagay. Kundi, masintro kita sa Diyos. Masintro kita dito. Kaya nga, mo nga pali, isintro ninyo ang inyong mga panguna sa langit ng mga butang, kag hindi sa mga kalibutan ng mga butang. Amen? Dapat nasintro kita sa Diyos ang ating mga panguna. Anong benepisyo kung nasintro kita sa Diyos? Siyempre, ang punta, ang mga pagpakamayo sa Diyos. Para pagpakamayo kita sa Diyos sa madamog ng mga pamaagi. No? Dilang sila, ay, jutan kayo pagkata, nagdali pagkatuaw. Hindi, basi ang pagpakamayo sa Diyos mo. Ara sa iyo, spiritanan niya po wala ka isa po na mga pagka, pero baskog naman yung pagpupo. Amen? Baskog naman yung spirito, dila kita bilang pagpapamayo sa Diyos. So, amo na dapat ang ato sa muna na sintrobidra sa atong Diyos. Kaga kita ng mga gibago na sa Diyos, kita ang mga tao na sige, nung ginhilway sa Diyos, nakaangkon kita sa iyang pulisan, angkon kita sa kaluwasan, gin-bautismuhan kita. Kita gin-bautismuhan, ano niya ang kaulugan sa bautismo? Basta-basta ng palaning na gin-bautismuhan ka, ayan, ini isa lang na doktrina sa isang kasimbahan, o sa isang reliyon, o ayan, ini isa lang ka, basta natin na ritual, bilang Kristohanon, direct klaro sa kunya, agad ko yung babautiso, kailang padre. Kay, ang kaulugan siya, kay ang pagbautiso sa inyo, nagakahulugan, naging lubong kamukupod ni Kristo. Kag tungod nga kamo, ala kay Kristo, ginbanaw kamukupod siya kay nagsalig kamo sa tahog sa Diyos. Yung nagbanaw sa iya, sa muna, kamo mga iniyo patay kamo sa panunod sa Diyos. Tungod sa inyo makasala na kami, pero subong, ginbuhay kamo sa Diyos, upod ni Kristo, ginpatawag niya ang tanan-tanan na sana. So, una, ang pagbautiso sa aton, mga kalimbawa, daw ginlubong, pagkitakan ni Kristo na, daw ginlubong siya,
Kag ngayon nabanhaw siya, no? Pagbatas tubig, no? Nabanhaw kita upo ni Kristo. Kag pagbutwat ang bago na nabuhitan, no? May ara na kita pain na kita isa na sa mga anak sa Diyos. Niya kaysa una, patay ka mo. Sa tubangan sa Diyos, panunod sa Diyos, patay ka mo, bangod sa inyo, makasasala na mabuhi. No? Pero subong, ginbuhi ka mo, liwat, upod kay Kristo. No? Ang pagkabanaw ni Kristo, liwat kita ng buhi. No? Ang ina na nakaangko na kita sa kaluwasan. Bangod sa pagkabanaw ni Kristo, dito sa cross. So ako na mga upod na ang kamatayo ni Kristo dako gidya bagay, no? Kaya kung wala ko kamatayo ni Kristo ya, no? Sigurado ginaya, no? Sigurado giniwala kita kung wala kamatayo ni Kristo, kung nang iya pagkalansa dito sa cross, no? Sigurado ginamabagalan lagun kita. So muna ang kamatayo ni Kristo dito sa cross, no? Bully sa ato, naghinuway sa ato, gikan sa ako iya nga silod, no? Na ako ng atong pagkalagla, kasi muna masalamata dahil ang Ginoo, no, nasa liin, nagbuli sa ato na mahinuway kita sa amo iya nga pagsilod ko dahil. Masalamatan ng Diyos na nahinuway kita dira, no? Kitagakit kita sa Diyos sa pagkumabuhi, kag amo ini ang kabuhi na magabatong kita sa mga ginpangako niya. No? Ako na yung nabali sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 22. No? Hasta sa 23, ano nga ba ito? No? Yan. Kaya kung paano makikatanan na pagkay tungod sa atong relasyon kay Adan, tungod man sa atong relasyon kay Kristo, kitatanan mabanhaw. Ako na nasulong na ako banhaw kitalubat. Bangod na sa atong relasyon kay Kristo. Kaya si Kristo, halin man sa langit, no? Ang kumbaga, ang iyang lawas, halin sa Diyos, may ako na lawas. So, ini nga itong lawas na lupa, mali sa lupa ni kay bangod sa atong relasyon kay Adan. Ako kantangan kay Adan, no? Kantangan na. Pero, kung kita nakipag-relasyon na kay Kristo, no? May araw na kita mapagkilos sa atong sala, nagtuwa kita kay sa Kristo, kasi Kristo nagpuyo na sa atong kalipusoon, no? Dayon, makaangko na kita sa iyang mga promesa, no? Na ang pagbuyo na sa puso, kaya mo niyang bagay, yan, tungod sa atong sa atong relasyon kay Kristo, mabanhaw man kita. Dayon, nabalari sa 23, niya ang pagkabanhaw, pasunod, unang ito mabanhaw, amo si Kristo, pagkatapos, no? Pagbalik niya sa kalibutan, babanhaw man iya mga katawhan. Amen? So, nauma ka na ako. No? Ang pagbalik din ni Kristo, amo man ina ang atong pagbanhaw. Una na nabanhaw si Kristo. No? So that's why ang atong kanina, Jesus celebrate. He is risen. But nabanhaw siya. No? Kasi nabanhaw din si Kristo. No? That's why ang atong mga kaabyanan, nung celebrate sila sa tawag Domingo de Pascua, no? So, ba? Domingo de Pascua na mo ang pagkabanhaw, no? So, ako na, kaya, ako sinuwan nga, pamatuod niya si Kristo na banhawin, kaya nasulat niya sa Biblia. Hindi kaya tumutubo lang sa tao ng istorya. Hindi kaya sila yung obra-obra lang, kundi nasulat niya sa Biblia. Kaya kung ano nasulat sa Biblia, amo gina niya, no? Amo gina siya matubod niya. Unang sa Diyos, matubod, no? Muna nga dapat tubuhan natin na ang pagkabanaw ni Kristo dito sa cross, amo ini ang naghiluway sa aton, gikan sa aton niya mga sala. Pagkatilo kita, mga pangamulo kita, sa iyo balaan ni Amay, Diyos na nabigamanan, sa itinong Diyos, nagpasalamat kami Ginoo. Sa mensahe o Diyos na dinatang sa amon, sa siningaga o Diyos, na sa diin nagpahanumdum sa amon o Diyos, ang imo mapagkabataw sa sining kalibutan, ang imong kamatayon dito sa cross,
na naghugas sa akong mga salaan ng dugo, na nag-ibig dito. Kasi mo paglubong Ginoo, paupot mo kami na dinlubong dito ng Diyos. Kasi mo kapagkabanaw Ginoo, upod ng Ginoo Diyos, na labanaw sa mga bago kabulit. Kasi ang among sa kabulit sumong ara na nakakukira sa presensya sa ating Diyos. Lord, salamat din sa sining araw ng Diyos na ikaw din nagpitsindi sa isa. Salamat din o nga sa ligid ang imo kabubok ng ito Diyos ang natiman sa aming kasama. Aga, sa ligid o Diyos, magsimpa kami kag nagdayaw nila sa iyo. Lord, silitin mo ang pangalaman ng Diyos. Nakabayo ka dahil kami noong maglingkod sa kanya isa. Panahin ikaw, O Diyos, magpahangop sa kanya isa sa iyong mga pulong ino. Lord, kinasali din ako sa iyo. Ang among bugos na kabuhiin. Lord, kung may nakita ka sa among kansa na kabuhi, na sa liit, hindi pa magkakahatag sa makamaayo nila sa iyong panulong, O Diyos. Maluoy kami. I-plastar ang kada isa. I-plastar kami, Ginoo, sa iyong kabubot, O Diyos. Buligin kami, Ginoo, mga himpit kami na imo mga alagad, na imo mga katawan, Ginoo. Lord, silitin mo, nagapangamuyo, O Diyos. Sa sining nga iglesia, kamay padayon ikaw, O Diyos, magalipon sa kanisa. Mag-abot man, O Diyos, ang mga kalulahon sa pagtuo, mag-abot man, O Diyos, ang kabuknaw sa pagtuo, nagapangamuyo ako, O Diyos. Kamay ikaw, padayon, na magalipon, magapadagdag sila sa kagsaratan dito sa mga. Lord, ang mga matauhan mo, na imong tawag liwan, na nakapalumpani sa iyong presensya nito, kabay, panahin ikaw o Diyos, sa mga ministeriyo sa tagsang kabuhin. Lord, silitin mo, binasahin din ang mga taas. Lord, silitin mo na pangabuhin o Diyos, kabay, panahin ikaw, mga kumbay sa isa, kabay o Diyos, sa mga panahin ikaw, na mag-ahanda Ginoo sa pagpapakayo sa kanisa. Spiritually, materially, financially, physically. Lord, sila ito ang pangalaman ng Diyos. Ayan, i-nag-hatchal kami ng Diyos. Physically, emotionally, spiritually, sa ngalan ni Kristo na sa ito. Nag-aampo ako Diyos sa bayan ng mga bahala ng ako Diyos. Mag-ahaplas sa kanila sa akin. Kagayong din ang mga angkon sa kahiwan sa anuman na sa mga pamilya. Mag-aharap kami. Lord, believe kami na makapadayan kami sa mga paglagan ng mga pagsing ng Diyos. Mga kaibigan ko Diyos, may tapos sa mga paglagan sa iyo. Isahan ka ba Diyos? Sa amang pag-ambit Diyos, sa imo na awas ng Diyos. Lord, believe kami na sa iyo, may tapos kami sa pagbakay sa iyo. Kaya kung mabakaw mo lang kami ng Diyos, kapag ang pagpapamayo mo Diyos, ang kundin namin. Lord, patawaran kami sa mga kasalanan ng Diyos. Sa mga kasalanan ng Diyos, sa amin at sa kalungan, at sa katiligos ng Diyos, patawaran kami Diyos. At kuhin kami Diyos, sa amin ng Diyos. Ikaw sa ito. Ginasahin ka ginapag namin sa iyo, ang tanan ng mga pagdayaw, pag-imay at pagpasalamat sa ngalan ni Kristo ang Panginoon. Amen.